Siya pala mga sir, ito ay protection sa ating ECU. At ilalagay ko nga ito dito sa aking sa aking motor, dahil ito yung naka ADB na shock at gulong, naka mags. At yung kanyang yung kanyang ito bubulol tuloy ako, ay naka ADB, kaya yung tapalodo ay nasa baba, hindi tulad nung sa click nasa taas. At medyo mas kitang kita talaga siya. Yung kinumbert ko kasi itong shock nito sa sa 150 na ADB. Yan. At ito nga, lalagyan ko nga protection sa ating ECU, lalo yung sa akin ay medyo nakalabas na. Ayan, kita nyo yung wear na yan. Ayan, nababasa lalo pag tumatakbo yung motor at maulan, tumatakbo, medyo front na yan sa pagkasira ng wire, pero magkakaroon siya ng corrosion. Alam niyo naman yung tubig ulan ay andyan na yung halo-halong dumi. Yan, ganyan yung magiging position nito. Yan. At kung mapapansin nyo rin yung sa aking shock ay may binda. Ito, may binda kasi bumili ako ng second hand na shock. At itong motor na to galing palang La Union. Ay ko rin naman na mawalan ako ng preno sa harap dahil may problema yung shock, tumatagas yung langis ng shock. Kapag medyo natatagtag yung langis, pumupunta sa preno, kaya ko siya nilagyan ng ganito para at least may uwi ko rito. At ayun nga, hindi ako mawalan ng preno kasi kapag once na napatakan ng langis to, dudulas na, hindi na ako makakagamit ng preno. At yun ang iniiwasan ko, yung walang preno. Eto, lalagyan ko. Simple lang din naman itong maglagay mga sir. Meron din ako nito mga sir, yung pang version 1, version 2, version 3, version 4. Sa version 3 saka 4 parehas lang. Ayan. Okay, lalagay ko na to. At ito pala yung shock na aking lalagay. Nabili ko ng 4,000. Yan ang ipapalit ko dito. Yan, true pa rin yung may-ari niyan. Binigay niya sa akin ng 4,000. Na-stock lang niya dahil nagpalit siya ng shock, yung mahaling shock sa kanyang ADB. Kaya para hindi masira yan, kasi kung i-stockin mo lang din naman yan, hindi naman magagamit, masira din. Parang ito, yung shock na kasi yan, kaya na-stock ng matagal dyan sa labas, ulan araw, ay nasira yung shock, nagkaroon siya ng tama dun sa bar end, kaya tumatagas yung langis. Okay, patanggalan ko muna ng shock, tapos kapit natin to. Pag tutinurilan ko rito, dito sa kagilid, dito saka dito, saka dito. Yan, bali 4 lang yung ilalagay kong tornilyo. Open pa rin to mga sir na aking binibenta. Kung may gusto sa presyo ko, ibibenta ko. Pero kung hindi nyo magustuhan yung presyo ko, kahit hindi mabili, ay okay lang. Kasi itong motor na to, totally para sa anak ko to. Hindi ko ito tinipid. Makikita nyo naman sa itsura, naka-remap din yan. Naka 150cc engine na 125 version 2. Ginawa kong version 3 yung kaha. Tapos repainted dahil wala namang version 3 na gantong kulay na orange. Kaya pinasadya ko pa yan na pina-repaint doon sa aking kumpare na si paring Joey doon sa Montalban branch. Yan, repaint niya po yan, hindi po yan kumukupas. Kaya kung sakaling magpaparepaint din kayo tulad nito, sadya lang kayo sa Montalban branch. Yan, at kausapin niyo yung kumpare ko si paring Joey, at bibigyan naman kayo ng discount nun. Tsaka siyempre may warranty rin yung kanyang pagre-repaint. Okay, lagay muna natin to. Saka yung shock. Sa mga gusto palang bumili nito mga sir, PM nyo lang ako. Pwede ko naman din, kung malayong lugar, pwede ko naman din ipadala
through LBC. Yan, basta sagot nyo lang yung sagot nyo lang yung padala. Ang presyo nito mga sir, 550 plus yung padala. Depende kung saan lugar. Yan, basta pay nyo lang ako through GCash ang payment first. Pag gusto nyo ganito at asahan nyo, papadala natin yan. Siyempre, bago tayo magkabayaran pagdating sa mga ganito, ay babayaran nyo to kapag nasa LBC na ito. Kung ipapadala na sa inyo na yung GCash, tapos maya maya ay pipicturean ko na yung resibo, sisend ko sa inyo. Okay, lagay na natin to. Version 1, version 2, version 3, version 4. Ayan, pwede yan. Mas maganda kapag yung lugar ninyo ay malapit kayo sa dagat or parting maalat yung lugar ninyo. Mas magandang maglagay kayo ng ganito. Mura lang naman ito kaysa naman na masiraan kayo ng wire, gumastos kayo sa libor ng pag-wiring, tapos kung ano-ano pa yung mga makikita dyan, kung ano yung pabibilin sa inyo na hindi naman pala dapat bilhin, tapos wawalwalin yung harness ninyo hanggang sa madali ng pasukan ng tubig. Medyo papagastos kayo ng malaki. At ito lang 550 lang ito mga sir, plus yung shipping kung saan ipapashipping nyo, o di kaya sadyain nyo ako rito, ay 650, 100 yung libor sa pagkakabit. Yan, ganito, madali lang naman itong ikabit. Ganyan lang din naman. Binutasan ko na to, makikita yung butas na to. Yan, binutasan ko yan. Itong cover na to ay fiber mga sir, kaya asahan nyo siyang matibay saka makapal. Yan, ganyan yung lalagay ko. Tapos butasan nyo dito sa gilid at butasan nyo to. Yan, lalagay ako ng screw kabilaan yan. Yan, saktong-sakto yan. Ngayon, pagka medyo pag tinaas nyo ng konti, sasabit niyan dito, bawasan nyo na ng konti dito ito. Pagka masyadong mataas yung ginawa nyo, ito yung sumasabit, bawasan nyo ng konting-konti lang yan para kapag niliko nyo siya ay wala kayong maririnig na parang gumagasgas. Yan. Okay, lagay ko muna ito. Dayang din na maglagay ito mga sir. Yan. Basta iporma nyo muna yung saktong-sakto yung lagay. Yan. Ganyan ang magiging itsura niyan. Okay, kabit ko muna. Tapos isusunod ko din pala, mapapansin nyo may MDL ako dito. Yan. Meron din ako na bracket na MDL sa mga version 3. Makikita nyo itim na to. Ito, dito na ilalagay yung MDL, may bracket na gantong style, kaso meron siyang lagayan ng MDL, at least nasa labas. Ganyan, pero choice nyo naman yun kung gusto nyo sa ilalim or sa ibabaw. Yan, sa mga naglo-lowered, mas maganda yun dito. Pero kung mas mataas naman, tulad ng akin, kahit hindi ko na ilipat, walang problema kasi mataas naman yung shock ko. Hindi yan sumasabit kasi baba yung tapaludo. Okay, lagay ko muna to. Tornilyo ko muna to. Yan, ito pala yung aking gagamitin mga sira. Yung pang sasakyan to eh. Yan. Imbis na tornilyo, ay ito na lang pala gagamitin ko kasi ang dami ko palang stock na ito. Yan. Ito na lang. Bubutasan lang natin. Parang strap lang din to. Tapos ito papasok mo dun sa loob, papaganon mo siya, tapos tatanggalin mo lang to, ito. Yan, ito yung ulo nya, ito sa ilalim, ipaganon mo siya, saka mo siya ilagay ito. Parang strap lang din to. Yan, makikita nyo mamaya. Yan, bubutasan ko muna, medyo lalakayan ko lang kunti yung butas para pumasok itong strap. Yan, parang ganito oh. Yan. Tapos parang ganyan no, style of. Yan, kakat mo lang to. Yan, lalagay ko muna itong tatlo pa. Yan. Ganyan. Okay, nakabit ko na. Parang ganito yung itsura niya mga sir. Yan.
kabila. Yan. Yan. Walang talog-talog yan. Yan. Kung gusto niyo rin ng ganito, kapag bumili kayo sa akin ng ganito, ito na lang din sasama ko. Yan. Kaya na lang magkabit. Yan. Sasama ko na lang dito mga sir. Susobrahan ko na lang para in case na meron kayong tatanggalin at sisirain nyo mga tikas ito mga sir. Sisirain nyo yan. Pagka tatanggalin nyo, puputulin nyo uli yan. Tapos mag-a-apply uli ko ng bago. Hindi nyo na kasi pwedeng maibalik pa ito pag once na tinanggal nyo na to. Yan. Dadagdagan ko na lang kung sakaling kayo bibili. Marami naman akong stock nyan. Basta choice nyo. Kung gusto nyo naman na tornilyo ng ganito, pwede rin. Gusto nyo rin yung post pin na ginagamit sa mga pairings, pwede rin yun. Basta choice na lang kung ano yung discard nyo mga sir. Ito, ikakat ko lang to. Ayan, pag pinutol nyo na yung dulo, ganyan na itsura nya. Diba? Ayan, stick. Tapos, ayan kunting-kunti lang yung sabit nyan mga sir. Ayan. Kasi, ito kasi ay tipos ng EDB 150 yan. Kaya medyo lumaki siya ng ganon. Ang gagawin ko, tatabasan ko ng kunti kasi kunting-kunti lang din naman yung sayad niya. Ayan yan, kunting-kunti lang. Kahit ninyo natabasan, walang problema yan. Kaso nga lang, pag lumiliko, parang may sumasabit. Yun lang. Okay, ito na may susunod ko. Shock. Ito na nga, tinulungan na ako ng kapulong. Dahil nakita niya ako nahihirapan na. Kaya siya na bumanat ng shock. Okay, lalagyan natin yung binili kong second hand na shock. Totally, ang late pa lang ng mileage nito. Na-stock na lang. Kasi nung nagpalit ng may-ari niyan mga sir, ay mababa pa lang yung mileage. Tapos ito yung nakalagay dyan yung akin. Ayan Ayan. Kaya kapag na-stock yung shock at nadudumihan, ganyan mangyayari. Kaya ako siya tinalian siya ng ganito para yung tatagos na langis nito ay hindi siya papatak dun sa rotor disc. Yan na yung wala katama-tama yan. Kasi kung bibilin ko ng brand new yan, medyo pricey. At hindi kaya ng bulsa. Sakto, nakausap ko si tropa, nagpagawa dito. Kaya yun, nabanggit ko nga sa kanya at sabi niya, ibibenta niya. Kaya ayun, nagpa-top overhaul din sa akin dito. Kaya nilist na lang. Okay, kabit muna. Okay, ayan, naikabit na yung gulong, yung shock, yung tapaludo. Ayan. Susunod naman natin i-content dito mga sir. Yung ito pakita ko sa inyo. Yung bracket ng MDL sa version 3 na click dito. Yan, makikita nyo dito. Yung isa dito pwede pa, yung isa hindi na pwede. Inner bar kailangan na magpalit, or bar end. Yan, yung isa pwede pa yan, pero yung mga baso pwede pa yan. Okay, ito na lang tatapos yung video ko sa version 3 na to. Baka kasi puntahan to bukas, titignan kung magugustuhan.